mga kapuso, welcome back po sa inyo lahat mga nanay ko kapuso. Pag-uusapan pa rin po natin ang pagbabalik sa eskwela ng inyong mga anak. Pinag-usapan na natin kailangan maging healthy at ano ang pagkain na kanilang kakainin pag sila ay nasa school at nasa bahay. I'm sure, nako, hindi naman po lahat kayo ay may panahon para maghatid sa inyong mga anak or hindi naman kayo nakakapaghatid at all. So, anong gagawin? Hahanap kayo ngayon ng tagapaghatid at kung paano ihahatid ang inyong anak sa eskwelahan. O di ba mga kapuso, kung nanay, yan ang pag-uusapan natin. Sino ang maghahatid? Paano ihahatid? Yan ang pag-uusapan natin kung sino nga ba or paano pipili ng tamang school bus para sa inyong mga anak. Panoorin niyo po ito. Mommy and Daddy are both so very busy. These days, parang mas practical talagang maghanap na lang ng mapagkakatiwala ang school bus. Mga parents, pag naghahanap kayo ng school service, make sure that these school service that you're going to hire are accredited by the school. Dapat may-ari niyan ay Filipino citizen at merong kakayahang pinansyal. Kailangan, nung nag-apply ako, meron na akong sasakyan na nakapangalan sa akin. Tapos, kasama doon mga requirements nila, yung mga to support, my being an operator, either mayroon akong pera sa bangko or I own a lot in Quezon City. And my drivers are, mayroon na siyang mga seminar, defensive driving, and also the school A, mayroon din seminar. Parents, ang school service should have one driver and one conductor. The driver should be properly licensed, duly licensed by the Land Transportation Office and has undergone training for public utility vehicle drivers. Sa exterior ng school service, dapat yellow plate siya. Yellow yung body niya na nakalagay yung school service, yung pangalan ng school na pinagsisilbihan niya. Merong itong parang pedestrian lane na nakalagay sa likod. Pagka may franchise, may yellow plate. At pagka may yellow plate, merong insurance coverage ang mga bawat pasahero doon. Kailangan naman natin silang turuan ng safety precautions. Sa katawan ng bus, sa school service, dapat kamukha ng mga vans na open yung mga windows at saka ng jeep, dapat may grills siya para hindi makalabas yung mga katawan, yung mga parte ng katawan ng mga bata at hindi sila lumusot at mga aksidente. Yung bago sumakay ang bata, kailangan tingnan niya kung yan ba ang kinontrata ng mother niya, kung yan ba ang unit na yon, at saka kung yan ba ang driver na kinausap ng mga magulang niya. Mayroon akong listahan ng mga cellphone and landline numbers nila sa school bus. At saka may dala akong wireless phone, landline. Pag may mga minutes na nakaraan na wala pa yung anak nila, kailangan i-clear muna namin sa mga bahay nila kung saan na yung anak nila, baka nakauwi na or may ginagawa pang project sa room. So, may mga medicine kami, halimbawa, mayroon kaming medical kit ang tawag. Mayroon doong anything will happen, halimbawa, may magasgas or masugatan. Mayroon kaming first aid na gagawin. Kasi sinasabi namin sa mga bata, sakay namin na iwasan ang magtatapon ng mga basura kasi meron naman kaming trash can sa loob ng sasakyan. Pag mabasa school bus, diretso sa eskwela. At sa pag-uwi naman, yung konduktor, siguraduhin naman na i-escortan niyo yung bata papunta dun sa kanilang bahay at siguraduhin na indoor sa kasambahay o sa magulang. Mga magulang ay dapat tingnan nila ang records ng operator. Yung reliable service na they can offer services beyond pa sa school bus. Dapat bago kayo kumuha ng operator na hatid ng anak ninyo, dapat tingnan ninyo ang record at saka yung kakayahan ng operator na yon. Okay, makikinig, mga bata, mga conductor at driver, tulungan niyo yung school service niyo. O
Kaya na mga nanay, nakapili na kayo ng tamang tagapaghatid sa inyong mga anak at mga school bus na tama, nagbibigay ng precaution, paanong aakyat, paanong bababa, lahat yan ay pinag-uusapan. Pero teka, kanina nabanggit ko ang panahon, minsan ang init-init, minsan biglang uulan. Nako, importante rin ang mga anak nyo ay mga may bit-bit na emergency kit. Ano nga ba ito na magagamit na in case umulan? Panoorin niyo po. Tama mga mami, hindi mo masabi kung kailan babagsak ang ulan sa panahon ngayon. So the kids should always be ready when it's raining. Dahil rainy season ngayon, ang mga parents should